Tatlong bagay na makakatulong para sa pagbabudget mo. This is day 3 of Project Dream Life and my goal is to earn 6,183 pesos per day para sa Dream Life ko. At ito yung tatlong bagay na makakatulong sa atin para sa pagbabudget natin with some tips na din on how we can stick on our budget. First, dapat nagtatrack ka ng expenses mo. Alam mo dapat kung saan napupunta yung pera mo, kung puro palabas lang ba yung pera mo at walang pumapasok in return. Dapat aware ka on how properly allocate your budget. Sabi ng mentor ko, even a small amount of money, dapat tinutuos mo. Di naman sa pagkukuripot, pero ang 1,000 ay binubuo ng 100. Ang 100 ay binubuo ng piso. And alam nyo naman, ang business na ng pera, lalo na ngayon kapag nabariyahan. Kaya dapat aware ka. Second, is dapat mag-create ka ng budget for a day. Start ka muna for a day, sunod for a week, then for a month. Start small, win small. Remember, winning is a series of small winnings. Kahit maliit na panalo lang yan, panalo pa din yan. And if you can create a budget, tapos masunod mo yun, eventually, makakasanayan mo na yun hanggang sa di mo namamalayan, responsible ka na sa spending ng hard-earned money mo. Third, mag-set ka ng financial goals mo, katulad ng ginawa natin ng day 1. Dapat may end goal in mind ka. Yung magre-remind sa'yo sa mga challenging times sa pag-abot mo sa goals mo. To stay disciplined and motivated sa goals mo. Ito naman yung tips for us to be able to stick on our budget. First, use cash envelopes na naka-allocate na siya on your monthly pay bills, groceries, savings, and small percentage para sa sarili mo. Second, be consistent on your savings. Dapat, kung may pera tayo para sa ibang bagay, same goes din sa savings natin. Sabi ng mentor ko, dapat magkaroon ka ng emergency fund, which is very essential lalo na sa mga online entrepreneur na katulad ko, na may times na malakas ang kita at may times naman na hindi. Emergency funds is basically to help you and your family na masustain pa din yung needs nyo in times na mahina ang kita or worst case scenario, biglang may magkasakit sa family mo or ikaw mismo. Maganda pa din na may emergency funds ka for peace of mind na din. Third and last is regularly, you must review your budget. Para lang sa ganun, ma-maintain yung budgeting system na ginawa mo. Ikaw na mismo maging accountable sa spending and saving habits mo until eventually maging normal na lang yung ganitong practices sa'yo. Sana nakatulong. If umabot ka sa video na to, naniniwala ako na magiging successful ka. Please believe in yourself, stay consistent, and stay locked in. Kita-kits tayo sa day 4.